Mga kapatid, nagkaharap sa Manila Dialogue ang mga kinatawan ng iba't ibang mga bansa tulad na lamang ng Vietnam, Malaysia, Indonesia at China, kasama rito ang Pilipinas. At dito nga nagkaharap mga tol si Commodore J. Tariela at isang retired PLA Navy mga tol. At panoorin natin kung paano siya nilampaso ni Commodore J. Tariela. Samahan ninyo ko mga tol. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So eto mga kapatid, isang dialogue nga ngayong 2025 kung saan nagkaharap dito si Commodore J. Tariela at isang kinatawan ng Chinese Coast Guard o PLA Navy. At dito iginigiit nila na tama ang ginagawa ng China sa kabuuan ng South China Sea. Siyempre kabilang na rin ang West Philippine Sea. Pero sa pagkakataong ito mga tol, tunghayan natin kung paano siya sinagot ni Commodore J. Tariela. Siyempre para ma-educate na rin tayong lahat, lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin na bago pa lamang dito, ngayon pa lamang nakasubaybay sa mga nagaganap sa West Philippine Sea mga tol. Panoorin natin to. Huwag na nating patagalin pa mga kapatid. Quite some, and maybe you just mentioned that the Chinese are aggressive or bully to Philippines, but from Chinese policy, and I think from the 2012, and China didn't do some very more aggression or operation in the South China Sea, because and all this status quo from Chinese side is maintained. There's no more island building, and there's no more island occupation, but from the Philippine side, there's more and more military exercise with the US, with Japan, with the Australian. Bagalan muna natin kasi tuloy-tuloy yung sinasabi niya. Kailangan natin makapag-react mga kapatid, no? Sabi niya, despite daw dun sa sinasabi ni Commodore J. Tariela na aggression ng China, di ba, dito sa South China Sea mga tol, nananatili naman daw sila dun sa status quo nila. Ibig sabihin, wala silang ginagawa, wala silang ginagalaw, hindi daw sila nagbi-build ng mga panibagong mga artificial island. Yun ang sinasabi niya mga tol. Pero ang Pilipinas daw is patuloy na nagsasagawa ng mga military exercises kasama ang US, Australia, Canada, Japan, yan kasama ng ganyan mga tol. Just 1 year, 500 times military joined the exercise with the US. There's a 1 year daw na 500 military exercises daw, military joint exercises ang ginawa ng Pilipinas mga tol. Napakarami nga naman no? Pero tingnan natin mga tol. Just 1 year, 500 times military joined the exercise with the US in the Philippines. Wow, it's a huge number. Wow, it's a huge number, sabi niyang ganun. Bakit kinakabahan na ata sila mga tol, no? Yun na nga lang ang nagagawa ng Pilipinas, panay exercises. Ayaw pa rin ba nila? Saka hindi naman natin sila iniistorbo eh. Ginagawa naman natin yung mga military exercises natin sa loob naman ng EEZ ng Pilipinas Diba? Wala akong nakikitang masama doon. Kung titignan natin naman ang sinasabi ng international law at UNCLOS, meron naman tayong karapatan doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone natin, di ba? And if you treat the US surveillance and reconnaissance airplane in the South China Sea, I can tell you the 1 year is 1,200 times. So all this operation, I don't think can bring the very good atmosphere to solve the South China Sea. So sabing ganon mga tol, yung ginagawa daw ng Pilipinas at saka ng Amerika at ng iba pang mga bansa na military exercises, hindi niya daw nakikita na yung ginagawa makakatulong para maresolba yung issue dito sa South China Sea. Actually, totoo naman mga tol kasi hindi naman para i-resolba ang issue sa South China Sea. Kaya natin ginagawa yun. Kaya natin ginagawa yun mga kapatid, yung exercises, yung military drills mga tol para dun sa interoperability tinatawag. Diba? Para magkaroon tayo ng mas malakas na alyansa, magkaroon tayo ng mas malakas na partnership, hindi para i-resolba yung issue dito sa South China Sea. Kasi ang magre-resolba niyan mga tol is dalawa lang, nasa pagitan lang ng Pilipinas at China. Yun ay kung yung China ay irerespeto nila
mga tol, yung batas, yung international law. 'Di ba? Kung irerespeto nila at ikikilalanin nila yung karapatan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea, mareresolba 'yan. Gets ninyo? Kasi yung ginagawa nating mga joint military exercises, hindi yun ginagawa para iresolba yung issue. Diba? Ginagawa yun para sa partnership, para sa alyansa, para sa interoperability, di ba? Yun ang pakay nun yung mga bagay na ganun Halimbawa, merong mga kalamidad, di ba? Kailangan mag-rescue. Di ba? Makakatulong natin yung mga kaalyado nating bansa. Meron tayong mas magandang communication para matulungan nila tayo. Hindi para i-resolba, ha? And why the Philippines and the extra president, so we have a very good relationship and to solve the dispute and set aside the dispute and just promote the economic development. So why something have changed because 2 years ago? So if we just sitting here tonight to talk about the future to solving the South China Sea dispute, and we must tracing back the history and not just cast China as an adversary. Actually, hindi naman siya maaangas magsalita, mga tol. Sabi yung ganun, bakit kailangan pa ng extra forces? Okay naman yung relationship natin. Kaya naman nating lutasin ang West Philippine Sea o Philippine-China dispute, di ba? Sabi niya kung babalikan ng history, sabi niya ganun, okay naman daw. Actually, tulad nga nung sinabi ko kanina, di para lang din ulit sa mga bago, yung ginagawa ng Pilipinas kasama ng ibang mga kaalyadong bansa natin, tulad halimbawa ng Canada, Australia, yung pagsasagawa natin ng mga training, hindi para lutasin ng dispute. Sige, nandoon na tayo sa paghahanda. If ever, mga kapatid, na magkaroon ng mas malalang tensyon, syempre kasama yon, military nga yun Kung sakasakaling magkaroon ng mas malalang tensyon, andirito yung andirito yung puwersa natin kasama yung mga kaalyado nating bansa. Ang punto niyan, mga kapatid, o ang rason niyan is para magkaroon tayo ng much better communication. Okay? Hindi para lutasin ng kahit na anong dispute. Kasi tulad nga nung sinabi ko, ang makakalutas lang yan, mga tol, dalawang panig lang, Pilipinas at saka China. Pero yan ay tuluyang malulutas kung ang China kikilalanin, number 1, yung lagda nila dahil pumirma sila doon sa UNCLOS. Nakalagda doon sila, mga kapatid, at nakalagay doon sa kasunduan, kailangan nilang irespeto yung mga boundaries o itong 200 nautical miles exclusive economic zone ng kanilang mga kapitbahay dahil meron din naman sila sariling ganun. Ine-enjoy nila yung benefit ng 200 nautical miles nila. Bakit ayaw nila tayong pagbigyan? Na ma-enjoy natin yung benepisyo ng ating sariling exclusive economic zone. Diba? May hatol pa ang 2016 arbitral ruling at sinasabing walang basehan yung 9 dash line ng China. Diba? Talagang tayo lang ang makakalutas nun, mga tol. Tayo lang talaga, Pilipinas at saka China. Pero wala sa atin ng bola. Gets ninyo? Nasa China yon. Kasi ibinasa na natin Ibinaba na yung hatol Ipinakita na natin sa kanila yung papel Nasa sa kanila na lang, mga tol, kung irerespeto at igagalang nila yon. Diba? So panoorin naman natin ngayon ang sagot ni Commodore J. Tariela. Let us first correct some of the statements that you said. Starting 2012 onwards, the Philippines never occupied any maritime features since we signed the 2002 DOC. And let me refresh your history. In 1992, when the US bases left the Philippines, 3 years after that, you took over Mischief Reef. Eto mahalagang punto yan para doon sa mga nagsasabi na Amerika daw, mga tol, o US daw ang nagpapalala ng tensyon at kaya meron tensyon o kaya merong ganitong nangyayari dahil andirito presensya ng Amerika. Sabi rito ni Commodore J. Tariela nang ang Amerika daw ay umalis na rito sa Pilipinas, 3 taon makalipas nun, sinakop ng China etong Mischief Reef. Tandaan ninyo mga tol, wala ng Amerika rito. 3 taon mula nun, sinakop ng China itong Mischief Reef. Balikan natin. When the US bases left the Philippines, umalis na sila. Saka ngayon pumasok ang China, 3 years after. 3 years after that, you took over Mischief Reef. That is the reason why the Estrada administration during that time
had run aground a commissioned vessel, BRP Sierra Madre in Ayungin. So yun ang dahilan. Yun ang dahilan pala mga tol, no? Kaya inutos ni dating presidente Joseph Estrada na ipasadsad yung BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. O ulitin ko mga tol, wala nang US bases dito. Kaya paano natin masasabi na Amerika ang nagpapalala ng tensyon? Kahit naman umalis sila mga kapatid, hindi naman ibabalik ng China yung kanilang mga sinakop. In fact, sabi nga rito mga tol, nung 1992 pa lang, 'di ba, pagkaalis ng Amerika, 3 years after, sinakop ng China yung Mischief Reef. Pag umalis yung Amerika ulit, walang EDCA sites mga tol, inalis na natin yung MDT o yung Mutual Defense Treaty, ano pa kaya yung pwede nilang sakupin? Diba? Because there was also an intelligence report that it's not just in Mischief Reef that you will end your occupation, it will actually crawl in other different maritime features. Fast forward in 2012, there was a standoff when the PLA Maritime Forces never want the Philippine Navy to arrest your illegal fishermen who are capturing endangered species in Bajo de Masinloc. Ito na, yung 2012 to mga tol, kaya nagkaroon ng standoff dyan dahil merong mga namataan ng Philippine Navy na mga illegal Chinese fishermen na nanghuhuli ng mga endangered species. Tulad halimbawa mga kapatid, ng mga giant clam, kinukuha nila yung mga sea turtle. May mga pating pa nga daw hinuhuli. So kinukuha, gustong kunin ng mga illegal fishermen. Kaya dumating yung ating Philippine Navy at aarestuhin sana sila. Kaso nga lang, may nagdatingan din ng mga Chinese Navy. So dito mga tol, nire-recap lang ni Commodore J. Tariela doon sa kausap niya yung mga pangyayari dito sa South China Sea. Kaya nagkakaroon ng tension. From 2012 onwards, the Chinese Coast Guard and Maritime Forces never left there. Wherein you continuously and persistently harassed Filipino fishermen. You said about data where tahimik siya, nakikinig lang siya. And we had a lot of engagement with the United States military. But let me refresh your memory during the time of the former administration. From 2016 to 2022, during the time of the former administration, in his first few days in office, he was not actually a fan of a military exercise with that of the U.S. government. So meaning, there is a substantial decrease of number, if not nil, with our engagement with the U.S. military. But despite of our good intention and sincerity of sincere diplomacy under President Duterte, going to Xi Jinping, discussing about resolving our disputes, we have been still receiving reports from ordinary Filipino fishermen that they are continuously being harassed. Narinig nyo? 2016 up to 2022, masyado tayong naging malapit sa China. Ang ating presidente, mga tol, masyadong naging malapit kay Xi Jinping sa kabila no, ng ating mabuting hangarin, relasyon na maging mabuti ang ugnayan ng Pilipinas at China. Diba? Lumayo tayo sa Amerika noon mga kapatid. In-announce pa nga yan mga tol. Publicly in-announce yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumakalas na siya sa Amerika mga tol. Kumakalas na siya o humihiwalay na siya sa Amerika, separate from the United States. Pero marami pa rin daw naririnig o nakukuhang report. Ayon kay Commodore J. Tariela yan, marami pa rin nakukuhang report na ang ating mga mangingisdang Pilipino ay patuloy na hinaharas ng mga Chinese Coast Guard. Anong ibig sabihin nun? So ibig sabihin mga kapatid, with or without the US mga tol, hindi nagbabago ang sitwasyon dito sa West Philippine Sea. Patuloy pa rin niyang gustong angkinin at sakupin ng China kasi malinaw naman yung sinasabi nila 9 dash line o up to 10 dash line na ngayon ginawa nila. Yan daw ay territorial waters nila. Pagmamay-ari daw nila yon. Sa madaling salita, kahit na humiwalay tayo sa lahat ng bansang kaalyado natin, hindi magbabago isip nila. So anong kailangan gawin ng Pilipinas? Di mas lalo tayo ngayong kumapit, humingi ng tulong, makipag-alyansa sa ibang mga bansa para meron tayong kahit papano lakas na maipagtanggol yung ating nasasakupan. Kasi kung wala sila mga tol at tayo lang,
'Di ba? Kaya naman natin kung tutuusin. Hindi ko nga lang alam kung matutupad yung sinasabi ni General Bronner na kailangan nating pumalag at least after 20 to 30 days daw darating yung mga kaalyado natin. Paano nga kung wala na tayong kaalyado? 'Di ba? Kasi yun yung gustong mangyari nung iba Kumalas na daw tayo sa Amerika, yung Mutual Defense Treaty natin, ibasura na natin. O what if wala na tayong kaalyado? Paano ngayon natin ipagtatanggol yung ating bansa sa pamamagitan lang ng sarili nating lakas? Problema mga tol, ninanakaw yung pondo ng Pilipinas mga tol, binubulsa lang ng kung sino-sino, 'di ba? Yun ang problema. Kaya ganito tayo ngayon ang nangyayari sa Pilipinas. So tingnan nyo, bumabagyo, binabayo tayo ng bagyo. Yun ang pamamaraan ng kalikasan para gisingin ng mga Pilipino tingnan nyo nangyayari sa bansa ninyo. Matagal na mga kapatid na binabayo ang Pilipinas ng bagyo. Pero tingnan nyo yung nangyayari ngayon, di ba? Mas malala kaysa dati. Nangyari na yan dati. Halimbawa yung nangyari sa Cebu, di ba? Nangyari na dati yan sa Yolanda, sa Ondoy, di ba? Nangyari na yung mga ganong mga bagay. Pero ngayon kasi mulat na tayo, bakit nangyayari yung mga ganyan sa kabila ng bilyon-bilyong pondo ng gobyerno para sa mga flood control, pero bakit pa rin nangyayari yan? Di ba walang development? Di ba? Walang development. So ito yung pamamaraan ng kalikasan para gisingin tayong lahat ngayon, balik ulit tayo mga tol sa usaping naman ng puwersa natin. Paano tayo papalag ng tayo lang? Di ba? Kung yung para sa depensa natin, binubulsa pa rin ng iilan. Gets ninyo? Our supply operations remains to be very difficult for the Armed Forces of the Philippines. And our small Coast Guard vessels, which is almost triple the size of a China Coast Guard vessel. Di ba? Ang lalaki ng mga barko nila kumpara sa napakaliliit nating barko. Is also continuously being bullied since then and now, since during the day one that it was delivered from Japan. The Philippine government has always showed signs of good intentions and good faith. Tulad ng halimbawa, hindi natin pagpalag. Wina-water cannon na tayo mga tol pero hindi tayo gumagante. Ni minsan mga kapatid, wala tayong mababalita ang gumante ng water cannon ng ating Coast Guard. Yun ay pagpapakita ng good intention na hindi namin gusto ng gulo. Diba? Ine-exercise lang namin yung aming karapatan dito sa karagatan na to dahil ayon nga sa international law, may jurisdiction kami rito sa West Philippine Sea. Diba? Yun yung pinapakita natin. Kaya nga kung makakarinig kayo na mga tao rito sa Pilipinas at sasabihin yung Coast Guard mismo nagpo-provoke ng gulo, mga tol, hindi mga Pilipino yung mga yon. Kahit Tagalog ang salita nun, hindi mga Pilipino yun. We never provoke anyone. We never wanted to escalate the tension. Coast Guard vessels in the Philippines are so small. Baka sabihin nyo, we never wanted to escalate tensions. Bakit sinasabi ni General Bronner, dapat handa ang Pilipinas sa ganyan. Dapat nagpalipad tayo ng missile, ganyan-ganyan. Mga tol, yung mga ganong pahayag, mga kapatid, sagot yun sa kanyang mga interview at yun ay pagpapahayag mga kapatid na dapat tayong magtiwala sa ating Armed Forces of the Philippines na in case dumating man etong ayaw natin mangyari, kaya nilang proteksyonan ng ating bansa. Pero tignan nyo, sinasabi pa rin nila yung kanilang limitasyon. At least 20 to 30 days nga lang daw diba? Paano natin i-escalate yun? Ayaw nga nila magpadala ng warship sa Baho de Masinloc. Kung gusto nating i-escalate yan mga tol, sa tindi ng mga pambubulit pangaharas na natamo natin mga tol, matagal nang nagpaputok yung mga yan kung gusto nilang i-escalate ang tensyon. Nagigets nyo ba yun? Diba? Kung gusto nilang i-escalate ang tensyon, eto si Commodore J. Tariela, si Bronner, kung gusto nilang i-escalate ang tensyon mga tol, diba? Hindi nila papayagan tapak-tapakan yung ego nila. Biruin mo mga sundalo nga dun sa Ayungin Shoal na alala ninyo. Binutas yung rubber boat nila tapos tinututukan sila ng mga palakol ng China Coast Guard. Pero Coast Guard versus Philippine AFP, sundalo versus Coast Guard. Biruin mo mga tol, hindi sila pumalag. Hindi sila gumamit ng kahit anumang dahas, kahit na nagmumukha na silang takot, nagmumukha na silang duwag. Ayaw nilang i-escalate yung tension Sad to say, marami pa rin tayo mga kababayan na hindi naiintindihan yung sakripisyong ginagawa nila. Compared to the Chinese Coast. I came from a South China Sea conference in Vietnam, and there is this, I won't mention the nationality of one of the panel members that I had, and he said that the Philippines
is the only country in Southeast Asia who is standing up against China in the entire South China Sea. He admitted the fact that among the Southeast countries, it is only the Philippines who is standing up against bullying and lawful activities of the People's Republic of China. O, biruin mo. Diba? Sa lahat ng bansa sa Southeast Asia, mga tol, bukod tanging Pilipinas lang ang tumitindig. Ang tumatayo, mga tol, para labanan ng pambubuli ng higanting bansa. Diba? Ganyan ang mga Pilipino, matapang diba? Kahit na hindi tayo, kasi mga kapatid, ang katapangan hindi naman niya nasusukat sa pakikipagsuntukan at pakikipaglaban lang, mga tol Yun bang manindigan ka lang para sa karapatan mo at sa tama, katapangan na yun, mga tol Kasi meron diyang maling pakahulugan ng karamihan. Pag sinabing matapang, dapat handa laging makipagsuntukan. Hindi Halimbawa, road rage. May nakagit-gitan ka, kailangan para matapang ka, aawayin mo rin siya, makikipagsuntukan ka dun sa nakagit-gitan mo. Paano kung may baril yun? Di hindi ka na nakauwi ng ligtas sa pamilya mo. Hindi laging sa pakikipagbasag ulo na susukat ang katapangan, mga tol. Tandaan natin yan. Anyway, putulin natin muna to hanggang dito, mga kapatid. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasubaybay, nakasuporta. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na naninindigan din para sa ating karapatan, lalong-lalo na sa pinag-uusapan nating karagatan. Mabuhay ang bansang Pilipinas, mga tol. Kaya natin yan, no? Kayang-kaya natin yan, mga tol. Manindigan lang tayo sa tama. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.